Inaasahan ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, na tapusin ang realignment ng Light Rail Transit Line 1, LRT1 Cavite Extension sa loob ng first quarter. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Itinuturing ng Kagawaran ng Transportasyon ang extension ng LRT1 na kabilang sa 16 na flagship infrastructure projects. Sinabi ni Regino na ang pangalawang yugto ng extension ng LRT1 Cavite, na kinabibilangan ng mga istasyon ng Las Piñas at Zapote, ay kailangang ma-realign dahil sa isang set ng flyover na itatayo sa lugar. Anya, kapag nalutas natin ang salungatan sa Skyway, inaasahan din nating lutasin ang natitirang acquisition ng right-of-way sa Las Piñas sa loob ng taon. Noong nakaraang taon, ang unang yugto ng extension ng LRT1 Cavite ay binuksan na tatanggap ng karagdagang 80,000 mga pasahero araw-araw. Ang paunang yugto na ito ay nagdaragdag ng isang kabuuang 6.2 kilometers mula sa lungsod ng Pasay hanggang sa Parañaque City. Ang 5 bagong istasyon ay ang Redemptorist Asiona Station, Nia Road Station, P-Text Station, Ninoy Aquino Avenue Station, at Dr. Santos Station. Noong August sinabi ng DOTR na ang pangalawa at pangatlong yugto ng pagtatayo ng LRT1 Cavite Extension ay maaaring magsimula ng 2026 sa gitna ng mga isyu sa pagkuha ng right-of-way. Matatandaan, noong August 2023, iminungkahi ng negosyante na si Manny Villar na kunin ang konstruksyon at pagpapatakbo ng Cavite leg ng Light Rail Transit Line 1 LRT1 Cavite Extension Project, na naglalayong palawakin ang proyekto sa silang at magdagdag ng 7 istasyon, na potensyal na nakikinabang sa kanyang mga proyekto sa real estate. Sa isang press chat, sinabi ni Villar sa mga reporter na nakikipag-usap siya sa mga pangkat ng Ayala Corporation, at negosyanteng si Manny Pangilinan para sa kanyang plano na makuha ang mga karapatan na bumuo at mapalawak ang natitirang mga segment ng proyekto. Ang natitirang mga phase ay saklaw ang pagtatayo ng mga istasyon ng Las Piñas, Zapote, at Nyog, na hindi pa nagsimula dahil sa mga right-of-way issue. Samantala, ang Light Rail Transit Line 1, LRT1, ang fare hike ay magiging epektibo simula ngayon Miyerkules, Abril 2 sa gitna ng mga tawag upang suspindihin ito. Inihayag ng Light Rail Manila Corporation, LRMC, noong nakaraang February 18 na inaprubahan ng Department of Transportation, DOTR, ang petisyon para sa pagtaas ng pamasahe. Ang maximum na pamasahe para sa isang solong ticket sa paglalakbay ay tataas mula 45 hanggang 55 pesos habang ang minimum na pamasahe ay tataas mula 15 hanggang 20 pesos. Ang maximum na pamasahe para sa isang nakaimbak na halaga ng card ay tataas mula 43 hanggang 52 pesos, habang ang minimum na pamasahe ay tataas mula 15 hanggang 16 pesos. Noong Martes, sinabi ng DOTR sa isang pahayag na habang iginagalang nito ang mga desisyon na magsampa ng apela laban sa pagtaas ng pamasahe, ang inisyatibo ay matagal na at kinakailangan upang matiyak ang kakayahang umangkop ng linya ng tren at mapanatili ang kinakailangang pag-upgrade para sa kapakinabangan ng commutong public. Dinagdag nito na ang pagtaas ng pamasahe ay kinakailangan para sa pagpapalawak ng linya sa lahat ng paraan sa Cavite sa ilalim ng kasalukuyang kontrata ng PPP, Public-Private Partnership.
Samantala, ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, at ang pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ay sumang-ayon sa isang bagong lokasyon para sa istasyon ng San Jose del Monte ng proyekto ng Metro Transit Line 7, MRT-7. Sa panahon ng isang project briefing para sa Regional Project Monitoring Committee, RPMC, pinangunahan ng National Economic and Development Authority, NEDA, Region 3 DOTR MRT-7 Project Manager Engineer, kinumpirma ni Suncrest Cadiz na habang ang istasyon ay itatayo pa rin sa kahabaan ng Quirino Highway, nababagay ang lokasyon nito. Orihinal na binalak malapit sa intersection ng Muzon-Tunga Road, ang istasyon ay ililipat na malapit sa hangganan ng San Jose del Monte at North Caloocan. Ang istasyon ng San Jose del Monte ay isa sa 14 na istasyon kasama ang ruta ng 28.8 km na MRT-7, na kumonekta sa lalong madaling panahon na bukas na LRT-MRT Unified Grand Central Terminal sa EDSA North Avenue, Quezon City. Kasunod ng pagkumpleto ng istasyon ng San Jose del Monte, ang istasyon ng Tala sa North Caloocan ay nakatakdang simulan ng konstruksyon. Samantala, 12 iba pang mga istasyon ang naitayo, na may bahagyang operasyon na na-target ng huli na 2025 o maagang 2026. Sa huling lokasyon ng istasyon ngayon ay nakumpirma, idinagdag ni Cadiz na susundan ang pagtatayo ng isang intermodal na terminal ng transportasyon, ITT. Ang ITT ay itatayo sa tabi ng istasyon ng tren at accommodation hanggang sa 60 mga bus sa isang pagkakataon. Bilang karagdagan, ang isang 6 na linya ng pag-akses sa kalsada ay binalak upang i-connecta ang MRT-7 sa mga pakikipagpalitan ng Bocaue at balagtas ng North Luzon Expressway, NLEX. Ang 77 bilyong pesos proyekto ng MRT-7 ay binuo sa ilalim ng scheme ng Build Operate Transfer, BOT, isang anyo ng PPP. Sa ilalim ng pag-aayos na ito, ang San Miguel Corporation, SMC, ay nagsisilbing concessionaire, financing the design, construction, and operation of the railway. After the concession period, ownership and control of the infrastructure will be transferred to the government. Inaprubahan ng NEDA Board noong 2008 sa panahon ng pangangasiwa ng Arroyo, ang aktwal na pagtatayo ng MRT-7 ay nagsimula noong huli ng 2016. Ang proyekto ay naglalayong maghatid ng isang mas mabilis, mas mahusay, at lubos na maaasahang sistema ng pampublikong transportasyon na nagkokonekta sa Quezon City at Bulacan. At para maibsan ang matinding kasikipan ng trapiko kasama ang Commonwealth Avenue at iba pang mga pangunahing daanan sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang alternatibong mass transit solution, at makabuluhang bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng San Jose del Monte, Bulacan, at North Avenue, Quezon City, mula sa halos 3 oras hanggang 30 hanggang 35 minuto lamang.